society. And because of politics, because of political dynasties, pagka nauupa na nila lahat ng mga posisyon, sila na mismo nag-aaway para sa mga posisyon. So I think the best version of the anti-political dynasty bill now being is one national, one local, second degree of consanguinity. Kumusta po yung lamin yung bill din? Ito po ay Are you confident? well, alam nyo, 80% na Kongreso, political dynasties. What you're saying right now? Ang masasabi ko, pag napasa yung version ko, wala nang hot political dynasties. At pag nabawasan yan, magkakaroon ng check and balance, magkakaroon ng mas maraming opportunity, yung mga magagaling natin mga kababayan, magiging mas maayos yung ating political May system. chance ba? No? Depende kay Presidente. Kung magiging sincere si Presidente doon sa sinasabi niya, dahil yung pinail ng kanyang anak, kalokohan po yun. It's a hoax. It's a hoax. Kasi doon, tinignan ko, 10 pwede. 10 pwede. So, kaya po, sa tingin ko, yun ang magiging susi po nito ay kung mararally ni Presidente yung kanyang mga kaalyado. And of course, the challenge is, pinawalang sala si Presidente ng mga kaalyado niya sa impeachment. Kailangan niya po ng suporta ng Kongreso. So it's a choice between the devil and the deep blue sea. Congressman, ang politics kasi puro pera, di ba? So baka magkaroon ng mga tinatawag na dummy. Meaning, they will support some people, pero they'll be beholden to them. Eh, marami naman pong posibilidad. Ang importante lang, hindi talaga yung magkakamag-anak. At least kahit paano. Ngayon po, meron 6, isang pamilya, major position. 3 congressman, isang governor, isang vice governor, isang mayor, may barangay captain pa. So, lahat yan mawawala yan kung maipapasa natin yung ganitong version ng anti-political. Congressman, ano basa mo sa party list? Are we okay? Kasama po yun sa anti-political dynasty. Kung tawag doon kung diba? Opo. Sir, good morning. Philip from Marinings. You were saying again na ang labanan sa Kongreso ngayon are numbers. Of course. So, ano ho ang makikita ng solusyon para yung numbers na yun tumangki naman sa tama? Sa taong bayan. Taong bayan po. Kung may demand ng taong bayan, palagay ko po, magkakaroon din ng pagbabago ng isip. Dahil kung hindi, kaya nga sabi ko, pag hindi na ipasa itong anti-political dynasty bill, simple lang po yan. Gusto nyo mabigyan ng solusyon? Huwag na kayong boboto ng pare-pareho ang apelido. Yes, si Mar. Yes. Late lang po ako. Angie de la Cruz, Filipino Star na. Doon po sa ginawang pagbasura sa impeachment case kay Billy, may epekto po ba yun sa government decision sa impeachment case? Well, wala naman po ako nakikita. Alam nyo, sinasabi ko nga, supermajority are allies of the president. So, I do believe na may sasampa ang impeachment complaint sa Senado kay VP Sara dahil ang kailangan lang po ay 1/3. I don't think that they will get more than 200, pero I think they will get the 1/3. So I think there will be a Senate trial. Pero palagay ko po ang gagawin nila, magtatagal yung hearing sa Kongreso upang sa ganon meron ng trial si Vice President at kung magtatagumpay sila na i-pin down si Vice President dito sa Kamara, iakyat po sa kailangan nila ng public support. So they will try to pin down. So it really depends on whether the Vice President is guilty or not. Kung hindi naman totoo, kahit na ano pang gawing paninira, hindi kakagat. Pero kung totoo, siyempre, lalabas ang katotohanan. Invest in a lasting glow with Vaseline Pro Age Restore. With Glutaglow, Hyaluron, and 70 times collagen, all in a lightweight serum burst texture. Experience firmer, radiant skin. Try now.
Sino ba man ang makakapaniwala na ito na ang marka ko ngayon? Samantalang dati napakaliit lamang, salamat talaga kay Dola. Kumuha ka lang ng litrato at i-upload ang iyong listahan ng mimaling sagot, agad kang bibigyan ni Dola ng malino na hakbang sa pagsagot, pati na rin ang ikaugnay na pagsasanay para palakasin ang iyong kaalaman. Ang pinakamahalaga, libre lang ito at walang limitasyon sa paggamit. One-third, kasi number game. It's number game. Two star, Numbers please. Two star. Over 100,000 of construction workers were displaced into this bill. And spokesperson Milan also mentioned that it also directly and indirectly affected those political Filipino contractors. What do you think is the long-term implication of this? And what are the other industries that are potentially affected if hindi po assumption or mabigyan ng justice yung mga? How many jobs will be lost, Congressman? How many people? Alam nyo, kasi nga ano ngayon February, it's already half of February. Wala pa nangyayaring bidding. Wala pang announcement of bidding. So pag walang announcement of bidding, meaning siguro bago magkaroon ng bidding, mga 1 month. Kung magsisimula nila Wednesday, simulan nila Wednesday, yung process, mga 1 month yan. So matatapos ang March, walang ma-implement na project. So kung walang ma-implement, walang trabaho, yung daan-daan libong mga, I don't think that's only 100,000. Kasi it affects not only the contractors but the subcontractors. Mas marami yon. And suppliers, of course. And suppliers. At yung mga workers ng mga suppliers at yung mga construction supply. So marami talagang ano. Pagkatapos, yung, for example, construction materials like cement. Balita ko, yung mga cement companies magle-layoff na ang kanilang mga empleyado. Yung sa mga steel, apektuhan yan. At marami pang ibang industriya na umaasa sa construction. At dahil walang public spending, sigurado ako na yung ating GDP for the first quarter will be lower than 3%. Lower than 3%. Worst in the history. Ano nakikita mo sa exchange rate? Well, maraming ano dyan ayoko naman pakialaman, pero maraming factors. Pero of course, pag umihina ekonomiya, umihina ang piso. Pero ang pinakamabigat kasi ngayon, yung debt to GDP ratio natin, 63%. The highest for about 20 years. Explain. Yung GDP, yung gross domestic product, vis-a-vis pag-utang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pag-utang, paglaki ng utang kaysa sa paglago ng ekonomiya. Kasi ngayon, ang paglago ng utang natin ay 9% per annum. So, lumalaki ng 9% yung utang natin. Pero yung paglago ng ekonomiya, ngayon, 2025, 4.4, kalahati. So, ibig sabihin, bakit mas mabilis yung utang kaysa paglago? Dahil yung kaya ka mo utang para magamit mo sa pagpapalago ng ekonomiya. Pero ngayon, ang laking umutang, ang bagal ng ekonomiya, ng paglago ng ekonomiya. Yes. Any more questions? Any more questions? Yes, Pilson. Just keep my palit na ibang media. Can you tell us again, yung sinabi nyo kanina na you feel that the Senate and the others ayaw makuha yung ang totohanan? Well, I think with what's happening now, ICI, wala na create ng Pangulo, Executive Order 48, hindi niya sinuporta ng pondo, hindi niya binigyan ng stopping pattern, nag-resign na yung dalawang pinagkakatiwala ang miyembro nito, si Sec. Babe Singson, saka si Sec. Fajardo. I would say that this is a form of protest. In New York, ng Baguio. Yes, kaya nga, tingin ko, so wala nang kapupuntahan yung investigasyon. Yung
Senate Blue Ribbon Committee, papalit-palit, nagkagulo-gulo. And I think even Senator Lacson is now compromised. Compromised na siya. Either dahil sa political leadership struggle sa Senado, at pangalawa, siguro meron na rin siyang commitment na ayaw niya ng magdamay ng marami pang, sabi niya, marami siyang nakakaaway. Pero talagang gano'n, kung gusto mo ng katotohanan, talagang marami ka talagang matutumbok. Siya pa yung makukulong na bago magpasko. Eh, pati Chinese New Year na wala pa. Yan sa social media. Pero may mga namatay na. Hindi, alam mo, kasi the problem with the president is trying to resolve not the problem, but the fallout in the flood control mess brought about by the government. Danny, question? Kong Elise, magandang umaga po. Sa gitna po ng mga kontrobersya na nangyayari ngayon, nakikita naman po natin na walang pinatutunguhan yung mga aksyon, yung mga ginagawa ng Pangulo. Nabanggit na nga kanina, ang nire-resolve ni Pangulo, hindi yung problema ng korupsyon, kundi sa totoo, sa opinion ko, ang nire-resolve niya yung problema niya kasi alam niya na napakalaki ng mga ebidensya na nagtuturo na may kinalaman siya. Sinasabi yan, ang dami na nagsabi niyan. Iba-ibang issue nakita natin. Pero nakita ko natin, Kong, na ang mga tao ngayon, ang mga nasa gobyerno ngayon, kitang-kita natin na talagang kumakampi. So, kung titingnan natin ang galaw ng oposisyon, kasama po kayo sa isa sa mga dinikilalang leader, sila Governor Simpson, kayo. Hindi po ako sa grupo na yun. Hindi po ako sa grupo na yun. Sa, ano po ako, dilawan. Kahit ilan pa ang followers mo, you can be a Shopee ambassador. Click the link to register, share the link on your socials, and earn commissions. Ang galing! Register now! Yes. In general term, the opposition, kasama na po yung dalawang Ako po opposition sa unity. Apo. Kasi pangako po nila unity. Ang ginawa po nila uniaway, anlinakaw. Kaya po, ang tanong ko po ito, nakikita mo natin na sa laki ng mga involved na halaga sa mga nakawang nangyari. Sabihin na natin, direkta ang pananalita, nakawan, korupsyon, plunder, pandarambong. Maraming pera ang umiikot ang piniikot, hindi lang sa merkado, kundi piniikot para sa aking isip, sa pananaw ko, maraming nabibili ng mga nasa gobyerno ngayon. Kaya tahimik Walang lumalantad, talagang lumalaban. Ngayon, ito po tanong ko sa inyo. Sa nakikita po natin na parang wala na tayong pag-asa talaga. Ano po ba ang nasa isip ninyo na hakbang na medyo bold na hakbang na talagang para mas resolve itong problema na ito? Kasi kung dadaanin mo sa paupo o ano, wala makitang solusyon Siyempre dapat mag-isip po tayo ng mas kapanipaniwala na paraan para ma-resolve. Careful, Alam niyo po. napaka-invite ka sa rebellion. Alam niyo po sa experience ko. Wala namang hindi natatapos na problema. 20 plus years si Pangulong Marcos Sr. natapos din. Pero ang problema ko, baka bago matapos yung problema, tapos na rin mo tayo. Hindi naman po. Hindi naman po siguro. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang importante, kung ano yung tingin natin na role natin bilang isang mamamayang Pilipino. Whether you are a public official, whether you are in the media, whether you are an ordinary citizen. Talagay ko dapat meron tayong discernment kung ano yung dapat natin gawin. Basta po ako, ang pangako ko lang, sabi ko nga, I've been in the service for the last 50 years. Hindi ko naman sinasabing malinis ako.
dumaan po ako sa isang proseso. Survivor po ako, palagay ko. Hindi rin ako nakapag-kompromiso, baka wala na rin ako dito ngayon. So, ang gagawin ko na lang po, itong mga huling panahon ng paglilingkod ko, talagang tatalasan ko yung aking sense of discernment upang makagawa ng mabuti para sa ating bayan. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa. Wala namang madali sa buhay. Lahat naman mahirap. So, paghirapan natin.